Ano ka ba naman, Gudo? Ano ni Kapitan? Para ventilador lang yan. Hindi mo pa maayos? Kanina ka pa dyan? Naiiling ng wika ng matanda. Nang balikan niya si Gudo sa likod bahay upang tignan kung kinukumpuni nito ang electric fan. Nakakainis naman tong matandang to. Nakakainis. Paulit-ulit na bulong ni Gudo habang may nakapasak na yosi sa kanyang bibig. Anong sabi mo? Iluwa mo nga kasi ang sigarilyo mo. Hindi yung daig mo pa ang tambocho kung makapaglabas ng usok. Inalis ni Gudo ang yosi sa bibig at pinatay ang baga sa lupa. Ang sabi ko po, dapat pinapalitan nyo na tong ventilador nyo dahil nung panahon pa yata ito ni Quezon nang huli nyong ipaayos. Mas matanda pa yata sa tatay ko to eh. Abay, damuho ka. Gudo ha, wag mo minamaliit tong ventilador ko at wala kang nakikitang ganyan ngayon sa bayan. Subok ko na ang tibay niyan, kaya dapat ayusin mo. Utos ni Kapitan. Subok niyo na pala ang tibay. Bakit nasira? Pilosopong wika ni Gudo. Anong sabi mo? Lakasan mo nga. Ani ni Kapitan. Ang sabi ko po, mukhang kailangan pong palitan ang mga piyesa nito. At saan naman ako makakabili ng mga piyesa nito sa sobrang antigo nito? Baka sa Musileo pa ng Maynila ako makahanap. Ani ni Gudo habang ginagawa ang ventilador. Naiinip na lumapit ang matanda. Yumuko sa ginagawa ni Gudo. Isinuot ni Kapitan ang kanyang makapal na salamin at mabusising tinignan ang ginagawa ni Gudo dahil isang retired electric engineer si Kapitan. Itinuro nito kay Gudo ang dapat nitong gawin sa ventilador. Makalipas ang lang saglit, sinubukan ni Gudo na paandarin ang ventilador at nabigla siya nang gumana ang lumang electric fan. Ang husay ng matandang to. Ang galing. Wika sa isip ni Gudo. Hay Gudo, kung bata-bata lang ako na mismo ang magkukumpuni niyan. Wika ni Kapitan. Paano yan, Kapitan? Pwede na po ba akong makauwi at may gagawin pa ako sa bahay? Sabi ni Gudo na para siyang makasingil na rin sa matanda. At ano naman ang gagawin mo sa bahay nyo? Magluluto pa ako ng pagkain ko. At kailan ka pa nagluto? Dito ka na kumain at marami akong ipapagawa. Pero tumidilim na, Kapitan. Babalikan ko na lang bukas yung ibang ipapagawa nyo. Ano ngayon kung dumidilim? Tapusin mo na ngayon ang pwede mong gawin dito. At mahihirapan na naman akong mahanap ka bukas. Nakakainis talaga, oo. Bulong na sabi ni Gudo sa sarili na walang magawa kundi sundin ang matanda. Wala siyang magawa dahil nakautang siya kay Kapitan. Kapag kapos siya o mahina ang kita niya sa anihan. Lumabas ang matandang may bahay ni Kapitan, si Aling Mercy. Nakaluto na ako ng hapunan. Wika nito kay Kapitan. Tama-tama. Sige, at bigyan mo na rin ng ulam itong si Beth. Hindi naman makakauwi ngayong gabi si Rogelio. Nagpantingan tenga ni Gudo sa sinabi ni Kapitan. Yun ang dahilan kung kaya't atat siyang makaalis sa bahay ni Kapitan. Pupuntahan niya si Beth. Paulo, apo, pumarinig ka nga muna. May ipapakisuyo ako sa'yo. Sigaw ni Kapitan. Ilang saglit pa. Lumabas ng bahay ang isang gwapo at matangkad na binata, si Paulo. Maganda ang moreno ang pangangatawan nito. Sa suot nitong sando at short, hawak nito ang librong reviewer para sa nalalapit nitong board exam para sa kurso nitong civil engineer. Sa Maynila naninirahan si Paulo kung saan din nag-aaral. Nasa ibang bansa naninirahan ang mga magulang niya. Solo lang siyang anak. Ang ama niya ay ang bunsong anak ni Kapitan.
Nagbakasyon lamang ang binata kina Kapitan upang makapag-review ito ng mabuti bago ang exam nito sa makalawang buwan. Lo, ano po yun? Magalang na wika ng gwapong binata. Dumako ang tingin niya kay Gudo. Hindi niya gustong hilatsan ng atsta nito. Mas matangkad siya ng ilang pulgada kay Gudo. Naaalala mo ba yung itinuro ko sa yung bahay? Nung isang araw na sabi ko, mabait yung mag-asawang nakatira. Sabi ni Kapitan, yun pong maliit na bahay sa dulo, malapit sa bukid. Oo nga, yun nga. Gusto kong dalhan mo ng pagkain yung babaeng nakatira doon. Ang pangalan niya ay Beth. Muling bumalik ang may bahay ni Kapitan. Dala ang nakatakip na mangkok na bagong lutong pagkain na ibibigay kay Beth. Ibinigay niya yon kay Paulo. Magpakilala ka na apo ka ni Kapitan. Wika ng may bahay ni Kapitan. Opo, tugon ng binata. Napatingin muli si Paulo kay Gudo. Napansin niyang nakabusangot ito habang nakatingin sa kanya. O siya, dalhin mo na yan habang mainit pa, sabi ni Kapitan. Umalis si Paulo at tinungo ang bahay ni Beth. Sinundan naman siya ng tingin ni Gudo. Huwag kang mag-alala at kakain ka na rin, sabi ni Kapitan kay Gudo. Kakamot-kamot ng ulo na lang na naupo sa lamesa si Gudo habang hinihintay ang oras na makaalis siya sa bahay ni Kapitan. Naglakat sa madilim. Nalabas si Paulo. Hawak ang nakatakip na ulam sa mangkok. Napansin niyang madilim ng husto ang kalangitan kumpara sa tipikal na kalangitan sa gabi kung saan maraming bituin ang nagkikislapan sa langit. Nakalabas na siya sa malawak na bakod ni Kapitan nang kumidlat ang kalangitan. Kasunod ay ang pagkulog nito. Andat na siyang bumalik upang kumuha ng payong kung kaya't minabuti na lamang ng binata na bilisan ang paglalakad. Malayo-layo pa ang bahay na pupuntahan niya at kailangan niya magmadali dahil ramdam niya ang napipintong pagbuhos ng ulan. Ang iniiwasan kasi ng binata ay ang paglakad sa maputik na daan na idudulot ng pag-ulan. Sa sandaling iyon, lumabas ng bahay si Beth nang mapansin ang biglang pagsama ng panahon ng gabing yon. Tinungo niya ang mga alaga nilang kambing sa likod bahay. Nilagyan niya ng tolda ang lumang nipa na bubong ng kulungan na mga ito mula sa nagbabadyang pagbuhos ng ulan. Medyo nahirapan ang magandang ginang sa pag-aayos ng tolda dahil bukod sa kailangan niyang tumungtong ay madilim din sa lugar na yon kapag gabi. Makalipas ang ilang minuto, naayos na rin ni Beth ang tolda sa bubong. Bumaba na ang ginang at naglakad pabalik sa kanyang kubo. Papasok na si Beth ng bahay na may marinig siyang pagkahol ng aso. Isang anino ng lalaki ang nakita niyang papalapit sa kanya. Nakasunod dito ang malaking aso ng kanilang kabahay, nakahul ng kahul din. Kinabahan si Beth sa pag-iisip na tila si Mang Gudo iyon, pero biglang naisip ng ginang na malamang ay dayo ang lalaking iyon dahil kilala ng mga aso sa lugar nila si Gudo. Papasok na sana siya upang maisara niya agad ang pinto nang marinig niya ang biglang tinig ng lalaking iyon nang dambahin siya ng malaking aso. Mula sa pagkidlat ay lumiwanag ang paligid. Dito nakita ni Beth ang itsura ng lalaki. Gwapo to. Nakaupo ang binata sa lupa nang dambahin ng aso. Binugaw ni Beth ang hayop. Tumakbo ang aso papalayo nang kumuha ang ginang ng isang pamalo. Nasaktan ka ba?
Tanong ni Beth. Okay lang ako. Tugon ng binata at maingat itong tumayo habang hawak ng isang kamay niya ang mangkok. Ako nga pala yung apo ni Kapitan. Napag-utusan kasi ako ni Lolo na bigyan ka ng hapunan. Ganun ba? Apo ka pala ni Kapitan. Naku, pasensya ka na kanina ha. Natakot kasi ako kaya bigla sana akong papasok kanina. Nag-iisa lang kasi ako dito sa bahay. Sabi ni Beth. Okay lang yon. Naiintindihan kita. Ako nga pala si Paulo. Wika ng binata at muling nasilayan ni Beth ang mukha ng lalaki sa muling pagkidlat ng kalangitan. Magsasalita sana ang batang ginang nang biglang kumulog. Kasunod nun, bumuhos ang malakas na ulan. Napansin ni Beth na walang dalang payong si Paulo. Nababasa na silang pareho sa tindi ng buhos nito. Halika, pumasok ka muna sa bahay at masyadong malakas ang ulan. Ani ni Beth sa lalaki at agad niyang binuksan ang pinto at sila'y tumuloy. Pagkapasok nila, ibinigay ng lalaki ang mangkok kay Beth. Inilagay naman ng babae sa lamisita sa gitna ng mga upuan nilang kawayan na siyang nagsisilbi nilang hapagkainan. Pinaupo ni Beth ang lalaking panauhin. Sa pag-upo nila na magkaharap, napansin ng ginang na medyo natapunan ng sabaw ng pagkain ang suot na sando ni Paulo. Nakakahiya naman sa'yo at natapunan ka pa ng sabaw. Nahihiyang sabi ni Beth. Huwag mo akong alaahanin. Pag uwi ko mamaya, magpapalit na lang ako ng damit. Sagot ng lalaki. Tinig nilang dalawa ang malakas na buhos ng ulan sa labas. Umaalingasaw sa labas ang maalimuom na singaw ng lupa habang bumubuhos doon ang ulan. Ang maalinsangang hangin naman ay unti-unting napapalitan ng malamig na klima. Saglit lang at ipagtitimpla muna kita ng kape. Ani ni Beth na nahihiya pa rin sa nangyari sa apo ng mabait nilang kapitan. Tumayo ang ginang at tinungo ang maliit nilang kusina. Sa pagdaan niya sa nakasabit niyang tikwadradong salamin ay napansin ni Beth. Nakitang-kita na pala ang kanyang itinatagong katawan dahil nabasa rin pala ito ng tubig ulan. Nakaramdam ng pagkaasiwa si Beth at minarapat niyang magpalit muna ng kanyang suot. Ilang hakbang lang ang kinakatayuan niya. Tinungo ni Beth ang lugar na nagsisilbing kwarto nila ni Rogelio. Wala ring dibisyon yun. Bagkus may tabing lamang na kortina para magkaroon din ng privacy ang mag-asawa. Maayos na nakalagay sa gilid doon ang nakarolyong banig, kumot at mga unan. Isinara niya ang puting kortina na nagsisilbing tabing doon. Hinubad niya ang basa niyang damit, tinanggal ang suot, nabasang-basang pantaas na panloob. Mula sa nakatupi niyang damit, kinuha niya ang kanyang mga panloob. Biglang kumidlat ng malakas. Kasunod, ang nakakabinging pagkulog. Nabigla si Beth nang biglang nag-brown out. Nagdilim ang buong paligid, maliban sa liwanag ng pagkidlat sa labas. Patuloy ang pagkidlat at ang masungit na kalangitan. Tumatagos ang liwanag sa gilid ng kisame kung saan nagbibihis si Beth, kung saan din hindi sinasadyang naaaninag ni Paulo ang imahe ng kanyang katawan. Hindi rin alam ni Beth mula sa kiraroonan niya na bigla ang binata sa pangyayari. Subalit pilit man niyang iiwas ang tingin sa itinatagong alindog na magandang si Beth ay hindi na niya magawa. Pilit man niyang ipikit ang kanyang mga mata ay walang kakurap-kurap siyang
tumingin sa iniingatang kagandahan ni Beth habang tilang nanunukso ang kidlat para baging makasalanan ang mga mata ng gwapong binata at nagtagumpay nga ang kidlat. Sa sandaling iyon, pinagpala ni Paulo ang mga mata niya sa lahat ng naisin nito at walang kamalay-malay si Beth habang tinatanggal nito ang basa nitong pambabang panloob. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Paulo sa kortina. Sobrang nabuhay na rin ang init sa katawan nito. Sa paglapit ni Paulo, nasagi ng isa niyang paa ang sandal ni Beth. Mabuti na lang at hindi yun narinig ni Beth dahil sa ingay ng pag-ulan. Saglit na dumalang ang mga kidlat dahilan upang muling dumilim sa loob ng maliit na kubong iyon. Nahihirapang hanapin ni Beth ang bagong tupi niyang mga panloob. Napilitang kapain ng ginang ang flashlight na nakasabit malapit sa kanya. Nang maapuhap iyon ni Beth, dagli niyang binuksan. Bahagyang kumurap-kurap ang malamlam na ilaw ng flashlight dahil sa may kalumaan na ang mga baterya. Isinabit niya iyon at yun na nagsilbing ilaw niya sa kanyang pagbibihis. Hindi siya nahirapang makita ang kanyang mga nakatuping damit. May nakita namang maliit na butas ng kortina si Paulo. Bahagya siyang yumuko at buong pananabig na sumilip sa butas na yon. Pigil ang hininga niyang pinagmasdan ang hubad ng katawan ng walang kamalay-malay na si Beth. Dito niya nasilayan ng maliwanag ang iniingat ang katawan ng magandang ginang. Nag-aalburuto na ang init ng kanyang katawan. Hindi na kailangan pang utusan ang nagiinit na binata na haplusin ang kanyang sarili. Nagpasaya na siya habang sinisilipan ang magandang si Beth. Sa tindi ng pagnanasang nararamdaman ng binata ay agad niyang narating ang rurok ng kasiyahan. Habol ang hiningang inayos niya ang kanyang sarili. Huli na nang mapansin niya ang paghawi ni Beth sa kabilang bahagi ng kortina upang lumabas. Mabilis na kumilos si Paulo upang muling bumalik sa upuan, subalit huli na. Nakita na siya ni Beth. Nagliwanag ang dakong iyon. Nagulat ang babae nang makita sa likod ng kortina si Paulo. Nagkatinginan sila. Magpapaalam na sana ako para umalis. Kalmadong wika ni Paulo na nagkukubli ang pagkabigla. Ha? Umuulan pa sa labas. Magpatila ka muna saglit. Ani ni Beth nang walang alam sa ginawa ng lalaki. Kuwan kasi magre-review pa ako. Nahiya si Beth dulot ng abalang inihatid si lalaki. Agad niyang kinuha ang isang nakasabit na payong. Muli niyang lumapit kay Paulo upang iabot dito ang payong para gamitin sa pag-uwi. Palapit na si Beth kay Paulo nang bigla siyang nadulas. Sa bilis ng pangyayari ay napakapit si Beth sa binata. Ganon din ang lalaki kay Beth. Nabigla silang pareho nang sabay nilang napuna at naramdaman na nakahawak ang isang kamay ni Paulo sa iniingatan ng ginang. Ang isang kamay naman ng ginang ay nakahawak sa matitigas na muscle ng binata. Naramdaman ni Beth ang nagiinit na katawan ni Paulo. Saglit silang natigilan. Agad din silang humalagpos sa pagkakadikit sa isa't isa. Ramdam nilang dalawa ang kakaibang tensyon dahil sa pangyayari. Sa kabila ng maingay na pag-ulan sa labas, isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya, si Beth na ang bumasag ng katahimikang iyon nang damputin niya ang payong na nahulog sa sahig. Gamitin mo na tong payong para hindi ka mabasa ng ulan, ani ni Beth na hindi makatingin ng diretso sa lalaki.
Salamat, tugon ni Paulo nang abutin niya ang payong. Kapwa pa rin balot ng pagkabigla sa pangyayari. Lumabas na ng maliit na kubo ang binata. Sinuong ni Paulo ang malakas na buhos ng ulan gamit ang payong ni Beth. Sa loob ng kanyang bulsa na short, nakasuksok ang hinubad na panloob ni Beth nang maagap niyang hinila sa sahig. Nang saglit na tumalikod ang magandang ginang sa pagbibihis, mabilis niyang tinahak ang maputik na daan papauwi. Sa pagsapit ni Paulo sa bakuran ni Kapitan ay nakasalubong niya si Mang Gudo na pinahiram ni Kapitan ng payong. Medyo natagalan ka yata, malumanay, pero halatang nag-iimbestigang tanong ni Gudo kay Paulo. Bigla kasing bumuhos ang ulan, kaya pinatuloy ako ni Beth. Naninimbang, nasagot ni Paulo. Napansin ni Gudo ang natapon na sabaw sa sando ng binata. Tumingin siya sa hawak na payong ni Paulo. Pinahiram kanya ng payong? Oo, kay Beth ito. Ibabalik ko na lang bukas. Para hindi ka na maabala, magpalit na lang tayo ng payong. Ako nang magsusoli sa kanya. Total malapit lang naman ako sa lugar niya. May pamimilit na wika ni Gudo. Saglit sila nagkatinginan. Walang gustong kumurap sa pagtititigan nilang dalawa. Nagpalit sila ng payong at umalis si Gudo. Sunundan ni Paulo ng tingin ang lalaki. Aaminin niya, tila nakaramdam siya ng kakaiba sa ikinikilos ng lalaking iyon. Sinundan niya ng tingin si Gudo hanggang lamunin ng dilim ang anino nito sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan.